Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Sa ASEAN Summit sa Malaysia, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng digital literacy at katatagan ng kabataan laban sa mga banta tulad ng online scam, cyberbullying at misinformation. Suportado rin ng Pangulo ang bagong AI engagement platform ng Asian Business Advisory Council o BAC na layong gawing sentro ng AI excellence ang rehiyon batay sa ethics at transparency. Sa hiwalay na pulong, tinalakay ni PBBM at mga leader ng Laos, Thailand at Vietnam ang kooperasyon sa defense, trade, education, agrikultura at food security. However, opportunities, as ever, are accompanied by a darker side. And in the technological space, this includes online scams, cyberbullying, misinformation, disinformation, and the potential for abuse and misuse of artificial intelligence. We must therefore equip our youth with digital resilience. Hataw Balita ngayon. Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa plenary session ng Association of Southeast Asian Nations Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon ang pangangailangan na maisapinal na ang Code of Conduct o COC sa South China Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan na itong mai-adapt sa harap ng umiiral na geopolitical tension, partikular sa West Philippine Sea. Layunin ng COC na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon sa pamamagitan ng pag-iwas na gumawa ng anumang hakbangin na makapagpapalala ng alitan. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. This to safeguard maritime rights, promote stability, and prevent miscalculations at sea. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang Philippine Coast Guard o PCG na malaki ang naitutulong ng mga civil society sa pagsasagawa ng civilian mission upang ipalaganap sa publiko ang impormasyon ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sang-ayon din dito sa National Security Council o NSC, Assistant Director General Jonathan Malaya. Ayon kay Malaya, ipinapakita ng mga civilian mission ang malawakang suportang nakukuha ng Pilipinas mula sa iba't ibang grupo sa loob at labas ng bansa. Tinitiyak naman ng PCG na nananatiling alerto ang mga otoridad at naka-escort ang kanilang mga vessel sa mga isinasagawang civilian mission upang masiguro ang kaligtasan ng mga volunteers na kasalukuyang nasa West Philippine Sea. They also know that once they do that kind of response against civilian-led initiative activity na meron tayong local media, international media on board, they will be heavily criticized in different parts of the world. Siguro, if there will be a significant output of this, is that it shows the support of the international community, of civil society, to the rights of the Philippines to the West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon. Nasa 866 na traffic violators ang naitala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa unang 12 oras pa lang ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy kahapon. Ang naturang bilang ay naitala mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, dadaan pa sa review bago nila tuluyang patawan ng multa ang lumabag sa NCAP. Halimbawa, anya nito ang na-detect ng AI camera ng mga ambulansya na dumaan sa EDSA busway, gayong pinapayagan naman ito at ang mga violator sa Commonwealth Avenue sa bahagi na wala ng signages at hindi maayos na road markings. Itinanggi naman ng MMDA ang paratang ng ibang mga netizen na negosyo lang ang NCAP. So, yung criticism po na pera-pera yan, unang-una, hindi ka naman mape-penalize kung hindi ka magpa-violate. Dapat ang mindset ng ating mga kababayan ay kailangan ko sumunod sa batas trapiko
dahil mape-penalize ako. Yun po dapat ang mindset. Dahil whether or not may NCAP, kahit na physical apprehension lang ang existing, di ba po dapat sumunod tayo sa batas trapiko? Hataw Balita ngayon. Magpapakalat ng 4 na bagong Mobile Motor Vehicle Inspection Facility o MVIF ang Land Transportation Office sa mga malalaking rehiyon sa bansa. Ang Mobile MVIF ay isang malaking equipment na gagamitin ng LTO para masuri ang mga ilaw, gulong at tambutso ng isang sasakyan. Kahapon, ipinakita ng LTO ang bago nilang Mobile MVIF. Kasabay nito, nagsagawa rin ng demonstrasyon kung paano isinasagawa ang inspeksyon sa mga sasakyan upang tiyakin na roadworthy ito. Layo ng hakbang na tiyaking maayos sa mga pampublikong transportasyon, lalo at sunod-sunod ang mga naitatalang aksidente sa nakalipas. Pero tayong unang 4 na parating. Yan ang una, may 3 pa. Tapos ikakalat po natin yan sa major regions, 3, 4A, NCR. At kung maganda ang magiging resulta po nito, handa po tayong paramihin to para mas lalo natin ma-inspeksyon na mabuti ang ating mga sasakyan. Hataw Balita ngayon. Formal nang hiniling ng Department of Justice o DOJ sa hukuman na kansilahin ang passport ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay Department of Justice Secretary Crispin Remulla, kapag nakansila ang pasaporte ng dating palace official, magiging undocumented alien siya at inaasahang maipade-deport dito sa bansa. Mapipilitan anya siyang harapin ang kanyang kaso na may kaugnayan sa human trafficking. Duda naman si Secretary Remulla na pagbibigyan ng Netherlands ang hiling na asylum ni Attorney Roque. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking, which is the charge against Harry Roque. Sa naunang pahayag ni Roque patungkol sa pagpapakansila ng kanyang passport, sinabi nito na pinatatahimik siya ng Marcos administration sa pamamagitan ng mga bogus at walang piyansang kaso. Hataw Balita ngayon. Ipinatutupad ngayon ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mas mabilis na pagresponde sa mga insidente at mas maraming mga pulis sa kalsada. Nasa 21,000 na mga pulis ay ipinakalat ng NCRPO sa mga matataong lugar sa Metro Manila. Kahapon, nag-inspeksyon si NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin kasama sa Department of the Interior and Local Government Secretary Jan Vic Remulla sa kanilang deployment sa mga MRT stations at ilang matataong lugar. Layo nito na makita na ginagawa ng mga pulis ang kanilang trabaho at hindi iniiwan ang kanilang mga pwesto. We adjusted the time. Kung dati alas 7 or alas 8 yung relieving time natin, ngayon magdi-deploy tayo as early as 4 to 4:30 a.m. In time na yung mga kababayan natin ay papasok doon sa pinapasukan nilang trabaho. Then paglabas nila, makikita na nila yung pulis natin. Then pag nakita nila yon, eventually ma-appreciate nila yung presence ng ating kapulisan sa kalsada. Hataw Balita ngayon. Samantala, mayroon ng binuong tracker team ang Philippine National Police o PNP para tugisin si dating Police Officer Lieutenant Colonel Rafael Dumlao. Si Dumlao ang itinuturing na mastermind sa pagdukot sa Korean businessman na si Ji Ik-ju sa Angeles, Pampanga noong 2016. Naglaan naman ng 1 milyong pisong pabuya ang Presidential Anti-Organized Commission o PAOK sa makakapagturo kung nasaan si Dumlao. Hanapin po natin yan. Marunong lang po siya magtago kasi natuto sa pulis. Makikita. Wala hong pwedeng paghahinaan ng pulis. Hanapin talaga ng pulis. Initially, dati meron siyang surrender filler. But yan, we don't. Lahat ng mga lugar niya, pinuntahan namin. Ayaw ka na sabihin. Lahat ng mga places niya. Hataw Balita ngayon.
pinadala na ng imbitasyon ng Atin Ito Coalition ang mga bansang umaangkin sa South China Sea kaugnay ng isinasagawang civilian mission ngayong linggo. Kabilang dito ang mga bansang Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei at China. Bagaman, ayon sa koalisyon, hindi sumagot ng Chinese Embassy sa kanilang imbitasyon na ipinadala 2 buwan na ang nakalilipas. Samantala, sinimula na kahapon ang unang bahagi ng isang concert na bahagi ng civilian mission. Lumahok sa pagtatanghal ang mga artists tulad nina Noel Cabangon, Evie Dancel, Maura Bitz, Roch, Fumi, Viona, Kai, Mata, Aimond at Horizon. Isang grupo rin ng mga mangingisda ang nakikiisa sa programa na isinagawa sa paligid ng isang barko na kasalukuyang nasa karagatan sakop ng El Nido, Palawan. Actually, yung ating peace concert at sea, it's an invitation for peace among our neighboring countries, kasama doon ang China. Iniimbitahan natin sila na sumama sa ating pagtindig para sa kapayapaan. We also sent letters actually in inviting representatives of the embassies. Hataw Balita ngayon. Ipagpapaalam ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa International Criminal Court ang pagpapadala ng konsul upang makapanumpa pa rin bilang alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa kalihim, kinikilalaan nila ng ahensya ang pagkapanalo ni FPRRD noong nagdaang halalan. Gayunman, dahil wala sa Pilipinas si FPRRD, maaari naman anyang ang anak nitong si Vice Mayor-elect Sebastian Duterte ang maging acting mayor. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa international sa ICC kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office. Hataw Balita ngayon. Lumabas sa bagong survey ng Pulse Asia na maraming Pilipino ang hindi sang-ayon sa ginagawang pag-aresto o sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 58% ang nagsabing hindi sila pabor sa pagdakip sa former president. Habang mayroong 26% ang sumang-ayon at mayroong 16% na hindi makapagpasya. Sa usapin naman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, 50% ang nagsabing kontra sila sa planong pagpapatalsik sa Vice Presidente. 28% na sang-ayon, habang 21% ang hindi makapagsabi kung sila ay agree o disagree sa impeachment. Isinagawa ng Pulse Asia ang survey mula May 6 hanggang May 9 ngayong taon. Mula sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na ilulunsad na sa Hulyo ang Unified 911 Emergency Response System. Ito ay para mas mapadali ang pagtawag ng tulong saan mang bahagi ng bansa. Unang ipapatupad ito sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Visayas at BARM at susundaan ng iba pang rehiyon kada buwan. Magiging iisa na ang emergency hotline mula sa dating 35 numero at gagamit ito ng geolocation, live streaming at integration ng police, fire at medical services. Lalagyan din ng body cams, radio at medical gear ang responders upang mas mapahusay ang serbisyo sa publiko. In less than 1 month, ibibid out na natin din ang Unified 911 system para sa buong Pilipinas. Unified na. Ngayon kasi 35 ang emergency call numbers. So gagawa natin, na siya, centralized. Hataw Balita ngayon. Aminado si Education Secretary Sani Angara na nananatili sa 165,000 ang kakulangan sa mga silid-aralan sa bansa 3 linggo bago magsimula ang school year 2025-2026. Dahil dito, posibleng muling magpatupad ng doble
o tripling shifting ng klase ang ilang pampublikong paaralan, lalo na sa Region 4A at NCR. Ayon kay Angara, kulang ang kasalukuyang pondo para matugunan ito. Kaya kailangan ng malakas na internet para makapag-aral sa bahay ang mga senior high school students. Umaasa ang DepEd na makakatulong ang private sector partnership sa pagpapabilis ng classroom construction. Yun ang isa sa mga problema. Hindi lang double, in fact may triple shifting tayo. Meron tayong mga lugar na yung mga bata hindi pumapasok araw-araw dahil wala silang classroom. So minsan nasa bahay sila. Kinikilala ngayong buwan ng Mayo ang kahalagahan ng mga rescuer sa emergency medical services bilang bahagi ng EMS Month. Sa kabila ng panganib, ano ang nagpapanatili sa mga volunteer para pasukin at magpatuloy sa propesyong ito? Si Leslie Huidem, pumahataw. Hataw Balita ngayon. Ngayong buwan kinikilala ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga kawani na kabilang sa emergency medical services. Isa dito si Cesar Carlos na mula pa sa pagiging magsasaka ay isa ng batikan pagdating sa propesyon ng pagsagip ng buhay. Yeah, agriculturist ako. So, pero dito ako nalinya eh. Mas fulfilling yung nandito. Mas marami kang matutulungan. Taong 2017 nang maging hepe ng Apalit Municipal Risk Reduction and Management Office sa Pampanga o Apalit Rescue. At sa dami na ng kanyang narespondihan, ang aksidente sa North Luzon Expressway o NLEX noong March 2019 ay tumatak at sumubok sa kanyang kakayahan at abilidad, pati ng kanyang mga kasama sa Apalit Rescue. Mass casualty ang nadatna ng grupo. Ito'y matapos maaksidente ang isang bus na sinasakyan ng mga overseas Filipino workers na paalis na sana ng bansa. Ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang tungkulin, hindi ang gamutin ang mga sugatan, kundi ang ihatid ang mabigat na balita sa mga kaanak ng mga nasawi. On the spot, 6 yung namatay. So hindi sila taga rito, mga malalayo, Bisaya, Isabela. So nasa akin yung task na kausapin yung pamilya nila. Di ba? Alam nila nakaalis na eh. Pasakay sila ng eroplano. Ay, sorry. Mahirap, di ba? Yun lang mahirap emotionally. Pero pagdating sa yung fulfilling naman. Kasi nakatulong ka eh. Kahit na may namatay, yung mga nabuhay naman, nadala sa ospital, nailigtas, nahabol pa yung may mga na-resuscitate tayo, na-revive. Dalawa yata yung na-revive, nadala pa sa ospital, nabuhay naman. So yun lang, masarap na mahirap. Si Rodolfo naman, 8 taon na sa rescue service. Bagamat nag-aalangan noong una, nakatulong sa kanya ang bawat pagkakataong nakakatulong siya para mas mahalin niya ang kanyang tungkulin. Gaya na lamang ng pangyayari ng pagbangga ng isang van sa isang ambulansya kung saan nasawi ang driver ng ambulansya at ang asawa ng isang buntis. Pagsulod ko dito, silingin sa ako, ni kaptan niya ko di. Pagkapot niya, may ready siya dako-dako nga laceration. Tapos may glass nga gaungot di siya dere. Gatulo ang dugo. Silingin sa ako, maluhi, kabuligi ko sir. Wala, may korta. Wala ko kabalo, gatulo ng luha ko. Siling ko siya, siling ko imuong kontanan. Para sa akong motob lang ang hindi ko malipatan. Kay both of the babies survive, na-revive ang bata. Hindi naman hadlang ang edad para kay Elpidio, na isang 62 years old na sa halip nagpapahinga na lang dahil sa kanyang edad ay mas pinipili pa rin sumali sa mga rescue operation dahil sa kagustuhan nitong makatulong sa nangangailangan. Yung driver na naaksidente, kinuha namin doon sa tricycle. Yun ang pinakamahirap kung ano. Pero at least natutunan ko kung paano mag-responde. Masabi ko lang kaya ko pang mag-responde at kahit may edad na ako, kakayanin ko po.
Ayon kay OCD Administrator at NDRRMC Executive Director Undersecretary Ariel Nepomuceno, malaki ang ginagampanang papel ng mga rescuer para sa kaligtasan at pagsalba sa buhay ng publiko sa oras ng pangangailangan, lalo na kung mangyayari ang The Big One sa Metro Manila. Batay sa pag-aaral, daan-daang libong estruktura ang masisira na tiyak marami sa mga residente ang mga ngailangan ng tulong. Ang titignan natin dyan yung mga natabunan. Ayon sa pag-aaral na yan, posible na hanggang kalahating milyong 500,000 ng mga struktura, bahay, mga gano'n, ano, babagsak. So pagpalagay mo ng 500,000 houses yan, 2 na lang tao sa isang bahay. Hindi biro ang training para maging rescuer dahil buhay ang nakasalalay sa kanilang mga kamay sa panahon ng emergency. Gayunman, kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga kagaya ni Cesar Rodolfo at Mang Elpidio at ng marami pang rescuer at emergency responder sa bansa na naglalaan ng buhay at dedikasyon para makasagip ng buhay sa panahon ng sakuna. Ito ngayon ang binibigyang pagkilala sa paggunita ng Emergency Medical Services Week ngayong buwan ng Mayo sa buong bansa. Leslie Widem, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA. Good morning sa iyo, amigo, at kay Annie at sa ating mga kasambahay. Inakusahan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang Estados Unidos ng pagiging tahimik kaugnay ng mga pinakabagong pag-atake ng Russia. Ayon sa kanya, ang pananahimik ng Amerika ay lalo lamang nagbibigay ng lakas ng loob kay Pangulong Vladimir Putin upang ipagpatuloy ang mga pag-atake laban sa Ukraine. Ito ang umahataw na balita ni Gerard Moral. Hataw Balita ngayon. Nagpakawala ang Russia ng 367 drones at missiles sa Ukraine sa loob ng isang gabi, pinakamaraming bilang mula ng ilunsad ni President Putin ang malawakang pananakop noong 2022. Bunsod nito, tinatayang 12 sibilyan ang nasawi, kabilang ang 3 bata at marami pa ang sugatan sa malawakang pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Samantala, ipinaabot ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang isang mensahe kay dating Pangulong Donald Trump na aniyay hindi titigil ang digmaan sa kahit anong araw at ang pananahimik ng Estados Unidos at ng iba pang mga bansa ay lalo lamang nagbibigay ng lakas ng loob kay President Putin. Lumabas naman ang mga komento ni President Trump kaugnay ng pinakabagong mga pag-atake makalipas ang ilang oras habang siya ay nasa isang paliparan sa Morristown, New Jersey at naghahanda ng bumalik sa Washington. Sa kabila ng paghahanda ng mga kaalyado ng Kyiv sa Europa upang pananaguting lalo ang Russia, ipinahayag ng Estados Unidos na patuloy itong magiging tagapamagitan sa mga usapang pangkapayapaan o tatalikod na lamang kung walang makikitang pag-usad. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. May mahalagang simbolismo ang pagbisita ni King Charles sa Canada kung saan kanyang bubuksan ang parliament sa Ottawa. Ito ay isang hakbang na katulad ng ginawa ng kanyang ina na si Queen Elizabeth II noong 1957. Ito ang umahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita ngayon. Mahalaga ang kaugnayan ng pagbisita ni King Charles sa bagong Prime Minister ng Canada na si Mark Carney. Sa kabila ng mga pagsubok tulad ng mga issue sa taripa at usaping may kinalaman sa annexation mula kay US President Donald Trump, umaasa si Carney na ang pagdating ng hari ay magpapatatag sa relasyon ng Canada at United Kingdom. Ang pagbisitang ito ay simbolo ng pagkakaisa at pagpapakita ng pambansang soberanya ng Canada. Mahalaga para sa mga mamamayan ng Canada na maramdaman ang suporta hindi lamang mula sa kanilang bagong pamahalaan kundi pati na rin mula sa monarkiya ng UK. Samantala, habang nagdadala ng maraming pag-asa ang pagbisita ng hari,
Ito rin ay nag-aalok ng pagkakataon sa Canada upang ipakita ang kanilang lakas at kakayahan bilang isang malaya at nagkakaisang bansa sa pandaigdigang larangan. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po mga kababayan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bonduyan. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po ay bibigyan natin ng pansin ang mga hakbang at tulong na isinasagawa para sa mga kababayan nating nasa lanta ng matinding pagbaha sa lugar po ng Mindanao. Makakapanayam natin ngayon si Assistant Secretary Irene Dumlao, Assistant Secretary for Disaster Response and Management and OSEC Concerns ng DSWD. Magandang umaga po sa inyo, Asik Irene. Magandang umaga, Miss Annie and Sherwin. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Maraming salamat, ma'am. Thank you for joining us this morning. Ma'am, pwede bang pa-describe niyo right now itong sitwasyon diyan po sa Mindanao na naapektuhan itong matinding pagbaha? Ilang lugar po ang apektado ng pagbaha na yon at ilang mga pamilya po ang mga apektado dito? Well, Miss Annie, batay po dito sa ating monitoring, kasama siyempre yung pong ating mga local government units, particularly in the regions 9, 10, 11, and ang bilang po ng mga naapektuhang pamilya ay nasa mahigit 57,000 na pamilya or an equivalent po of more than 177 individuals. 151 barangays po yan na naapektuhan and batay rin nga po dito sa ating pong monitoring, mahigit 1,500 na pamilya or an equivalent of more than 4,800 individuals yung pong pansamantala ay nanunuluyan sa mga evacuation centers na matatagpuan sa Zamboanga del Norte, Sarangani, Sultan Kudarat at sa Maguindanao del Sur, dyan po sa BARM. Gayun din po, meron ding mga na-displace but are outside evacuation centers. Nasa mahigit 1,700 yan na pamilya or more than 6,600 na mga individuals. Gayun din po, batay sa aming pong monitoring, 120 houses po yung na-damage dahil sa pagbaha as a result nga po of the intertropical convergence zone na naka-apekto in some parts of Mindanao. 29 houses po yung totally damaged and then 91 are partially damaged. Again, yan po ay sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, sa Davao Occidental at gayon din po sa South Cotabato at sa Sultan Kudarat. Ongoing pa rin po yung isinasagawa na validation and assessment ng ating pong tanggapan in coordination with the various local government units. And ito nga po ay tinitiyak natin, Miss Annie, na yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan ay ating pong natutugunan. Ano na rin po alinsunod sa kautusan ng ating Pangulong Marcos Jr. na bigyan ng kapanatagan ng loob ng mga kababayan po natin na naapektuhan ng iba't ibang mga disasters at matiyak na yung kanila pong pangunahing pangangailangan ay naipapahatid po sa maayos, mabilis na pamamaraan, Miss Annie. Okay. Asek, marami-raming naapektuhan dito. Ilang regions po ito. At marami-raming mga pamilya ang displaced right now. Ma'am, doon sa mga hindi nakakaalam, particularmente kung yung mga kamag-anak nila nandito sa Maynila, pwede niyo po bang mabigyan kami ng background? Ano po yung naging rason? Bakit ganito kalawak yung pagbaha diyan sa lugar na yan? Well, Miss Annie, batay po doon sa ating yung ating monitoring. Nag-umpisa ito May 15.
na kung saan nga po nag-umpisang mag-ulan dyan po sa bahagi ng Mindanao, gayon din sa Eastern Visayas and Palawan. Ito nga po ay bunsod noong intertropical convergence zone na nagdala po ng pag-uulan, thunderstorms, and nagkaroon nga po ng flooding incident dyan po sa Misamis Oriental dahil nga sa patuloy na pag-ulan, Miss Annie. And gayon din po, noon namang May 16, dahil sa patuloy na pag-uulan, nagkaroon po ng flash floods dyan naman po sa may Maguindanao del Sur. And then noong May 17, nakaranas din po ng pagbaha and landslides, no? As a result of the flooding incident and profuse rain dyan naman po sa may Zamboanga del Sur and some parts ng Maguindanao del Sur. And noon naman pong May 18, again, patuloy po kasi yung pag-uulan, persistent po iyan, so nag-cause ng flooding. So heavy rains resulting to flooding na naka-apekto naman po sa Sultan Kudarat and sa South Cotabato. And then noon namang pong May 19, nakatanggap din po tayo ng ulat na naka-apekto naman yung patuloy na pag-uulan dyan po sa Davao City and then again dito po sa may Maguindanao del Sur. And then sa sumunod pa na mga araw, nagkaroon din ng mga report ng pagbaha doon po sa may some parts again of Maguindanao del Sur and then dyan po sa may North Cotabato and Sultan Kudarat, Miss Annie. Okay, so yung non-stop pala ng mga pag-ulan ang naging sanhi nito. Ma'am, at this point po, ano yung mga humanitarian aid na naipapadala na natin doon sa lugar na naapektuhan po nitong matinding pagbaha na ito po, Ase Irene? Yes, Miss Annie. Batay po sa pinakahuling report, nasa close to 4 million pesos worth of humanitarian assistance na po yung ating pong naipamahagi. At yan ay binubuo ng mga family food packs and non-food items kagaya po ng family kits, hygiene kits, kitchen kits, and sleeping kits. Sa mga ganito pong mga pagkakataon, Miss Annie, ang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan ay of course yung pong pagkain. At para sa mga nadala sa mga lumikas at nagtungo sa mga evacuation centers, aside from the food items or the family food packs na ating pong ipinahatid, tayo rin po ay nag-distribute ng mga non-food items. Alam naman po natin, Miss Annie, kapag ganito nababaha at lumilikas yung ating pong mga kababayan, halos wala na po silang dala. Kung kaya po tayo ay nagbibigay nga non-food items kagaya nung family kits, nung hygiene kits, kitchen kits at sleeping kits para magamit po nila mga evacuation centers po, Miss Annie. Okay. So, hindi naman napapabayaan yung kanilang pangangailangan. Importante yung mga pagkain. Right now po, Asek, si Amigo Sherwin na nandun din sa studio ay mayroon po mga karagdagang katanungan. Amigo Sherwin, please go ahead po. Thank you. Yes, Asek, tanong ko lang po kung meron din ho ba tayong mga ready-to-eat na pagkain na ibibigay dun po sa mga nasa evacuation center? Considering na marami po kasi doon sa mga nakikita din namin sa mga evacuation center, hindi naman nakakapagluto na, ma'am. Sherwin, yung pong mga naipahatid natin are family food packs, but meron din po tayong mga pinahatid na mga kitchen kits para makapagluto rin po sila. But of course, yung ready-to-eat food, nasa pipeline po natin yan. Na ongoing kasi yung procurement po ng ating mga ready-to-eat food. But in the succeeding months, ito po ay bahagi na rin nung ating pong maipapahatid na tulong. But we understand
Sherwin, ang lokal na pamahalaan ay may initial din na ipinahatid na tulong primarily on food doon sa mga naapektuhan. So, we understand may mga hot meals rin po na naipaunang naipahatid. And then, pumasok po tayo for augmentation support. Alright. At doon po ma'am sa mga kababayan po natin na gusto pong makatulong doon po sa ating mga kababayan na apektado po nitong mga pagbaha. Paano po ang gagawin nila para makarating yung pong kanilang mga gustong maipamahagi din naman? Okay, sure. Noong pamamaraan po, maaari po silang magtungo o makipag-coordinate directly with the local government units, especially kung yung pong mga good doers na tinatawag natin, yung mga gusto pong tumulong ay doon na, taga doon po sa mga rehiyon na mga naapektuhan. So para po ma-facilitate yung kanilang pagpapahatid ng donasyon o tulong, tayo po sila makipag-ugnayan directly with the local government units. Pangalawa, maaari naman po sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development. Meron po tayong kaagapay donations portal na kung saan maaari nyo pong ilagay doon na po yung gusto nyong tulong na maipahatid at kung saan po nyo gusto na maidala yung pong inyong donasyon. Maaari pong in cash and in kind. Yan po yung pamamaraan na maaari natin pong maisagawa kung nais po natin na tumulong sa mga kababayan po natin na naapektuhan. Okay, salamat po ma'am. Back to you, Annie. Thank you very much, amigo Sherwin. Maraming salamat. Ma'am, curious lang po ako, Asik Irene. Yung ipinamimigay niyo po, ma'am, mga ilang araw naglalast yun. At let's say, for example, na ubos na po yun. Ano po yun, ma'am? Bibigyan ulit sila? Considering nakailang araw na po tayo ngayon. Kung ang isang miyembro ng pamilya, mayroon silang 8 na individuals, medyo mahirap pakainin po yun. May breakfast, may tanghali at may gabi. Minsan may merienda pa. Paano po kaya yun? Paano natin sila completely na-assist doon sa kanilang, palagay natin, doon tayo magpo-focus doon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga sikmura. Asek? Opo, Miss Annie, family food pack from the DSWD is good for a family of 5 and could last for 2 to 3 days. Ang laman po niyan, 6 kilograms na rice at 10 assorted na dilata. Meron din po iyan na 5 sachets ng coffee and 5 sachets din po ng either soup or chocomalt. Ngayon, sabi ko nga po, it's good for 2 to 3 days. But ang ating po mga staff na nade-deploy po dyan sa mga apektadong lugar ay nagpapadala rin po o nagpapahatid ng panibagong mga family food packs after 2 or 3 days. Yan po ay madali nating na isasagawa sapagkat meron po tayong mga nakapreposition na goods dyan po sa ating pong mga iba't ibang mga warehouses. In fact, sa Region 9, Miss Annie, meron tayong mahigit 79,000 na family food packs na nakapreposition. In Region 10, more than 112 family food packs ang nakaprepo. Sa Region 11, mahigit 130,000. At dyan sa Region 12, mahigit 108,000 family food packs yung pong nakapreposition. So kung kinakailangan na po natin na mag-replenish, yan po ay madali nating maisasagawa sapagkat family food packs are already on the ground. So upon the coordination of our field office with the local government units ay na-access po ang mga karagdagang food packs at naipapahatid dyan po sa ating pong mga kababayang naapektuhan. Miss Anne. Okay. Asek, maraming salamat dito sa information na ipinabatid nyo, lalong-lalo na yung mga nag-aalala ng mga kamag-anak nila na nandito sa Metro Manila na ganoon ang sinapit ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Again, thank you for joining us this morning. Assistant Secretary Irene Dumblao, Assistant Secretary for Disaster Response Management and OSIC Concerns ng DSWD. Ma'am?
Maraming salamat din po, Ms. Annie, sa pagkakataon na ibinahagi niyo po sa aming pong tanggapan para tayo ay makapagpahatid ng impormasyon sa mga kababayan po natin. Nais po nating i-take itong opportunity na ito para po i-assure yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga nakikinig, ang ating pong pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. and of course ang DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian ay nakahanda po na tugunan yung inyo pong mga pangunahing pangangailangan. Again, para kayo po ay bigyan ng kapanatagan ng kalooban at matiyak po na maayos yung inyo pong mga araw-araw na pamumuhay despite or amid the effects of disaster. Magandang umaga po muli. Muli, maraming salamat. Thank you very much, Asik Irene, for finding time with us. Lubog pa rin sa baha ang ilang mga bahay sa Mindanao dulot ng walang tigil na pag-ulan, dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nakaalerto naman ang pamahalaan at mas pinaigting ang paghahatid ng tulong para sa mga residenteng apektado. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa tala ng Civil Defense Office, tinatayang nasa 65,000 residential houses na ang apektado ng malawakang pagbaha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na siyang pinaka-naapektuhan sa Mindanao. Ang malawakang pinsala ng baha ay umabot maging sa mga lugar ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Soc-Sargen. Sa Maguindanao del Sur, mataas pa rin ang level ng tubig partikular sa bayan ng Dato Piang at Dato Salibo kung saan ay nananatili pa rin sa mga evacuation center ang ilang mga residente. Tuloy-tuloy naman ang ipinadalang tulong ng pamahalaan sa 30,000 individual na naapektuhan ng pagbaha sa Maguindanao del Sur. Samantala, nasa 367 na pamilya ang nahatira ng ayuda ng DSWD sa bayan ng Carmen sa Cotabato. Habang nasa mahigit 1,300 na pamilya naman ang nabigyan ng food packs sa Zamboanga del Norte. Katuwang ang local government unit, OCD, DSWD, Air Force at iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay mas pinaigting pa ang pamamahagi ng food at non-food items tulad ng grocery items, sleeping kits, hygiene at medical kits sa Mindanao. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagsimula na ang 5 araw na pagsasanay sa disaster preparedness na nasa 50 tauhan ng Police Regional Office Pro 5 sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City, Albay. Si Jerry Galicia, humahataw live. Hataw Balita ngayon. Yes, Jerry, magandang umaga sa iyo. Ano-ano po ang pagsasanay na isinasagawa ng Pro 5 dyan po sa kanilang mga tauhan right now? Yes, Ani, sumasa ilalim sa iba't ibang pagsasanay gaya ng rescuer survival technique, navigation technique at survival technique at gayon din ang basic life support at basic fire suppression technique ang nasa 50 pulis ng PNP Regional Office 5. Bahagi ito ng paghahanda ng anumang posibleng pagtama ng sakuna dito sa Bicol Region. Isinagawa na kahapon ang kick-offs para sa 5 araw na Disaster Preparedness Search and Rescue Retrieval Operations Seminar para sa 50 PNP personnel ng Police Regional Office o PRO 5 sa Sandigan Park, Camp Simeon Ola sa Legazpi City sa Albay. Ang 50 taon ay nagmula pa sa iba't ibang police provincial at city offices ng mga unit partikular sa Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Naga City Police Office at Regional Mobile Force Battalion 5. Ang training program ay magbibigay ng comprehensive combination ng theoretical at hands-on practical exercise na nakadesenyo sa simulation real-life disaster scenarios at develop tactical proficiency. Para sa mas malawak na kasanayan, may mga lugar na pagsasagawa ng seminar na naangkop sa iba't ibang aktibidad gaya sa beach area sa Barangay Sogod, Bakakay, Albay para sa water rescue training. Ang National Fire Training Institute Satellite Campus
at Regional Training Center 5 sa Kawa-Kawa, Ligaw City para naman sa lecture-based sessions at land-based simulations. At ang Bureau of Fire Protection Training Center sa Tumburan, Ligaw City para naman sa fire suppression at high-angle operations. Pinangunahan naman ni Police Regional Office PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang kick-off ceremony ng 5-day disaster preparedness sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay kahapon, May 26. Tatagal hanggang May 30 ang 5 araw na pagsasanay. Yan ang balita, balik sa iyo, Ani. Thank you very much, Jerry Galicia. Maraming salamat. Magandang umaga. Hataw Balita ngayon. At patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 2 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po ang aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Roma, Kapitulo 14, talatang 22. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Oy, happy birthday kay Amihan Libas. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-27 sa buwan ng Pebrero o Mayo 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Don't worry, ganun din ako. Thank you. Wala nang bate. Okay. Alex and Josa and Aljan. No more bate. Lahat ng bumubo ng UNTV News and Rescue Adet, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, JC. Ako po, si Annie Rentor. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.